Hi, hello guys. Kamusta na po kayo? Welcome po ulit sa YouTube channel natin, Captain Alas YouTube channel. Bago natin simulan ng ating compilation ng ating mga vlog about sa Yaesu 2900 and 2980. Maraming salamat po sa mga subscriber natin dyan na walang sawang nanonood sa ating mga pinopost na video. No? At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, kindly subscribe my YouTube channel, Captain Alas YouTube channel. At kung gusto nyo po yung mga ganitong klase ng video, especially sa mga nahihilig sa pagraradyo, no? So, tapusin nyo lang po at meron po kayong mapupulot. Guys, ang ating compilation vlog, anyway, papanood nyo rin naman to sa aking mga video. Pero, gagawa ako ng isang whole video na andun yung mga binlog natin about sa Yaesu, no? Yaesu radio na napakaganda. Ito siya. Mobile base siya, no, na 75 to 80 watts, no? So, same lang po ng function to sa 2900 and 2980. So, panoorin po natin at sana may matutunan kayo. Kung meron kayong mga katanungan po about sa radyo na to, 2980, 2900, mag-comment lang po kayo. So, wag na nating patagalin. Now, let's go! Today, meron akong tutorial about sa power adjustment ng Yaesu FT2980. Guys, i-share ko sa inyo kung paano mag-adjust ng power output, no? Hindi mo kailangang buksan yung radio. So may mga secret button na pipindutin ka lang, and then pwede mo nang i-adjust yung power output ng radio from low power 1, low power 2, low power 3 hanggang sa high power. Sa ibang mga gumagawa nito, ina-adjust daw nila ng 100 watts, pero I recommend na huwag nyong gawin yun kasi mapipersa yung radio nyo, no? I-adjust nyo lang siya sa akin, mga 70 watts lang eh. Nasa inyo yon kung gusto nyong i-adjust sa maximum output, no? Pero yung mga ganitong modelo ng radio, 2980, 2900, capable siyang i-adjust sa 100 watts. Pero bago natin simulan yung tutorial vlog natin, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, kindly subscribe my channel, Captain Alas. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga post ko. So wag nating patagalin mga idol, let's go! So guys, umpisa na natin yung ating adjustment ng power, no? Pero before kayong mag-adjust ng power output, make sure na meron kayong SWR meter, no? Dapat naka-attach sa transceiver nyo. So, i-calibrate muna natin yung antena ko. Ang antena ko nga pala rito ang gagamitin, guys, is Diamond X700, no? So guys, umpisa na natin yung ating tutorial power adjustment, no, ng Yaesu FT2980. So i-calibrate muna natin, no? Calibrate muna natin yung ating antena. Mga idol, ang gamit ko rito ng antena is Diamond X700, no? So lagay natin sa calibration muna, calibration. Okay. Press natin yung PTT. Ayun, nasa dulo siya, no? Sa dulo. Tapos lagay natin sa SWR. Tingnan natin kung ilan ang ano. So almost flat 1, yung ating SWR. Okay guys, ang sunod na step, patayin nyo muna yung transceiver.
Press nyo lang tong orange button. Okay, patay na siya, no? Tapos, ipe-press nyo tong MW saka DW. Press nyo siya ng sabay, tapos pipindutin nyo to, etong power button. So, kailangan sabay MW, DW, press the power. Ayun, may power na, no? So, ito yung lalabas na default frequency, 146.000. Tapos, mapansin nyo doon sa dulo, may parang RF, no? I-rotate nyo lang yung knob, mapapansin nyo, ayan, high power, low power 3, low power 1. So magsisimula tayo ng power adjustment sa low power 1. Sunod yung 2, low power 3, and high power. So dito muna tayo sa low power 1. Pag ando na kayo sa low power 1, pindutin nyo tong MW para may adjust nyo yung power. Okay? So may lalabas na number, no? Nawala yung L1. Ibig sabihin ready ka na sa adjustment, no? So lagay natin sa 20 watts. Low power 1 muna tayo Tapos lagay natin sa power. Tingnan natin yung output power ng low power 1 ko. Press natin yung PTT. Ayun, no? 10 watts. So masyadong mataas yung low power 1 ko, no? Low power 1 is 10 watts na. Gagawin ko lang guys na 5 watts. So while pressing PTT, pipihitin nyo lang tong knob. Pipihitin nyo lang hanggang sa bababa yung ano niya, yung kanyang output. So 10 watts yan guys, no? Pipihitin ko lang to pakaliwa. Pansin nyo, yan. Lalagay ko lang siya sa 5 watts para hindi persado yung ating transceiver. So ang low power 1 ko is 5 watts. So pag satisfied ka na dun sa low power 1 mo, pindutin mo lang ulit tong MW. Okay, babalik siya dun sa low power 1. And then sunod nating i-adjust low power 2. Low power 2 yan. And then MW. May number ulit na lumabas. Check natin yung low power 2 ko kung ilan, no? So 15 watts yung low power 2. Mataas. Gagawin lang nating ano siya, 10 watts. So habang press ko yung PTT, okay, lagay ko sa 10 watts. Ayan, 10 watts, no? Yun yung low power to ko, no? 10 watts. And then after nun, press mo ulit yung MW. Okay. Sunod nating adjustment is low power 3. Wow, low power 3. Yan. Press MW. Ready ka na sa adjustment. Ang low power 3 ko nito is, tingnan natin na. Ilagay natin sa 200 watts. So mga 30 to 40 watts yata yung ano ko nito. Yung low power 3. Tingnan natin. 40 watts yung ano ko guys, yung low power 3. So babawasan ko siya while turning the knob. Yun, naka-press ka. So gagawin ko lang siyang mga 30 watts yan. 30 watts guys yung low power 3. Okay. And then press ko ulit tong MW. So tapos sa yung low power 3, ano? Ang sunod nating i-adjust guys ay yung high power. Yan, high power. Ayan, HP.
Then pindutin mo yung MW. Nakaset to sa 200, no? 200 watts. Press natin, tingnan natin kung ilang watts. So nasa 50 watts yung ano ko, guys. Hindi ko kasi in-adjust ng full. Nasa 50 watts yung high power ko, no? So gagawin ko lang siyang 70 watts. Nasa inyo na kung i-adjust nyo to hanggang 100, no? Pero sa akin hindi ko in-adjust. Hanggang 70 watts lang, guys. So habang nakapress ka, pipihitin ko tong knob pa kanan, no? I-adjust natin sa 70 watts. So ayan, 60, 70. Okay, 70. Ayun, hindi ko isasagad, guys, no? 70 watts lang yung high power ko kasi ayaw kong mapersa yung radio, eh. Okay, and then confirm natin. So ang low power one ko is 5 watts. 10 watts ang low power 2, 30 watts ang low power 3, 70 watts ang high power. Pagkatapos nung, guys, kung tapos na kayo mag-adjust, no, press nyo lang itong DW para ma-confirm nyo na tapos na yung adjustment nyo. Press nyo lang. Ayan, yan na lalabas. So babalik siya sa normal frequency niya, no? So i-check natin kung tama yung ating ginawa, no, guys. So low power 1, power, check natin kung 5 watts to, no? Okay, 5 watts. Tama yung adjustment, di ba? 5 watts. And then low power 2, 10 watts yung in-adjust natin dito. Check natin. Okay, 10 watts, di ba? And then low power 3, 30 watts to. Lagyan natin sa 200. Dapat papatak siya dun sa pangatlong guhit. Yun, 30 watts. 30 watts. And then last, high power. 70 watts to, guys, no? 70 watts, hindi natin sinagad. Okay, 70. So ganun lang kadali mag-adjust, mga idol, no? 70 watts. And ayun, tapos na tayo ng power adjustment, guys, no? At kung meron kayong mga katanungan, i-comment nyo lang regarding sa mga adjustment ng or function ng 2900, 2980, no? At sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Vlog ko about sa Yaesu, no? Tutorial ulit tayo. At marami kasing mga nagtatanong about sa setting ng Yaesu, sa mga Yaesu lover. 2900 model, 2980. Actually, may mga nagawa na tayo, guys, na tutorial, no, sa power adjustment ng Yaesu, how to adjust without SWR. So may idadagdag tayo, guys, na mga parameter setting kasi mostly maganda ang radyong Yaesu pero kailangan tama yung setting mo, no? May mga parameters kasi siyang minsan wala sa timing yung setting. Kaya minsan ma-splatter o frequency. So sa tutorial natin ngayon, guys, sundin mo lang at tapusin tong video na gagawin ko. Kung meron kang yung unit ng Yaesu 2980 or 2900, 100% ako na
may enjoy mo yung paggamit, guys. So, umpisa na natin. Bago pala natin umpisahan, no, maraming salamat po sa mga subscriber natin at shoutout po sa inyong lahat. No, hindi natin isa-isahin. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, yun, kindly subscribe my channel, Captain Alas. Kung gusto niyo po yung mga ganitong type ng video tutorial, mag-comment lang po kayo. At like nyo na rin i-share, no? Ayun, so umpisa na po natin. Let's go. Guys, umpisa na natin yung ating setting sa Yaesu 2980. So itong model na ito, guys, is Yaesu 2980, no? So para maumpisahan mo yung mga parameter setting dito sa Yaesu 2900 or Yaesu 2980, i-off mo muna to, power off, itong orange button. Okay. So once na naka-off na, guys, pindutin nyo tong MW saka DW sabay, ha. Ayan. Tapos i-press nyo tong orange button. Ayan. Yan dapat ang lalabas, guys, no? 146 plot. Sa ibang merong mga Yaesu na 2900, 2980, kung mapapansin nyo yung etong RF, pag pumupuno yung RF nyo, wala sa default setting yung nyo Yaesu. So, ayan, hinaan natin yung volume, no? So dito tayo magsisimula, guys, sa una. Itong RF, kita nyo yung RF, kailangan tama yung setting nyo. So pindutin nyo tong MW. Okay. Ito, i-rotate nyo lang yung knob. Kailangan yung setting ng RF ay nasa Alpha Oscar AO. Okay. Alpha Oscar. Yan ang setting ng RF. So once na naset mo na, click mo yung MW. Okay. Tapos ka na sa RF, sunod ka sa, ang sunod mo is TN. I-rotate nyo lang, guys, yung knob, TN. So kailangan ng TN nasa 00. So tama na to, no? Mapapansin nyo yung iba, once na nag-set kayo, kailangan nasa 00. Okay, then press MW. Rotate mo ulit yung knob. So ang sunod is Tango 5 o TL. Kailangan ng TL, ang parameter setting niya dapat Alpha Oscar. So, click mo MW. So, Alpha Oscar na to. Tama na to setting na to, guys. Okay. Tate mo to. Ang sunod is S1. Kailangan ng setting ng S1 is nasa number 26. Click mo to. Yan, ha. So, lagay mo siya sa 26. Okay. Click mo ulit yung MW. And then rotate mo yung knob. Ang sunod is S9. So guys, ang setting ng S9 kailangan nasa 3 echo. Click mo ulit yung MW. So nasa 3 echo siya, no? Kung wala, hanapin nyo yung 3 echo, no? Ayan, 3 echo. Click mo siya. Then sunod. Eto, guys, sa power setting naman to, sa mga nauna kong vlog, pinakita ko na kung paano mag-adjust ng high power, low power, 1, 2, 3. Pero since ang usapan natin setting, no? I-set na rin natin yung high power nito, no, without using SWR.
So guys, sa manauna kong vlog, depende sa antena nyo, no? Pero once na kinorek nyo yung setting nito, mag-output kayo ng 80 to 100. So, click mo to, MW. Kailangan yung ano mo, setting mo ay dapat echo-echo. Ayan. Echo-echo dapat. Click mo to. Okay. Ang sunod mo is low power tree. Dapat ang low power tree mo is 97. Ang power output noon 30 to 35 watts. Dapat nasa 97. So 97. Okay. Sunod L2, low power 2. Dapat nasa ano siya? 59. Okay, 59. So yung setting na yon, ang L2 mo is 10 watts guys, no? 10 watts. Sunod, low power 1, dapat 47, which is 5 watts, no? Lagay mo sa 47. Okay? And then sunod, DU. Dapat yung DU nasa parameter setting number 82. Okay, tama siya, no? So 82. And then sunod 100. Dapat nasa ano siya? 5 echo. So 5 echo na siya, no? So continue tayo. Tapos na tayo sa 100, no? Which is 5 echo. Sunod DC. So wala na ito guys, wala na tong DC, no? Hindi mo nagagalawin yan siya. And then ayun, RF. So bumalik na siya sa una kung saan tayo nagsimula, no? So ibig sabihin guys, tapos na yung pag-adjust mo ng mga parameter, no, ng Yaesu radio mo. So para mag-escape ka dyan sa mga setting na ginawa natin, i-press mo lang tong DW. Press mo lang siya. Okay. So once na pinress mo siya, okay na. Naka-escape ka na dun sa ano. So once na tama yung setting mo guys, maiwasan mo yung pagiging off-break, takaw sa splatter, no? Mag-scan tayo ng mga frequency. Speaker, Cabuyao, Laguna. Black Price sa Cabuyao, Laguna. Magandang hapon. Sikapin ang North Caloocan. Magandang hapon po dyan sa North Caloocan. Sino po ulit call sign? Si Kapitan ng North Caloocan. Ayun, magandang hapon dyan dito. Si Alas po to ng Cabuyao, Laguna. Pwede po bang magpa-signal check dyan sa North Caloocan? Roger, copy. Puno naman po kayo kasi lang may konting humming. Galas-gas. Ay, ganun. Likewise, ano kayo rito? Pumupuno rin. Sige po, salamat sa kontak at Merry Christmas. Later. Pag-drop din ng corporate at Merry Christmas din po at Happy New Year. Later. Ayun, with the break pa po. Sige, pulutin mo muna dyan at kapit-bahay mo yata dyan na
nag-WhatsApp pa ako dito. Sige po, yung breaker call sign na si Alas ang pumulot, Kabuyaw. Ayun, eksakto Tito, kaya ako nag-break dahil papats ako sa'yo. Ayun, si Tito Robert po na Antipolo City. Ayun, Tito Alas, pa-signal check naman ako dyan. Likewise, Q5 ka dito at punong-puno ka dito sa Antipolo. Napakalinis ng iyong audio, Bert. Ay, Tito Robert, walang problema. Full scale at 100% modulation po, punong-puno. Roger, sa Kabuyaw ka pala. Ayun, Tito Alas, first time yata kitang nakamodulate. Roger po, Tito. Naka-high power po ako dito. Maglo-low power po ako, low power 1. Sige, Tito. Ayan dito, pushing 5 watts output. Ano pong, nagbago po ba? Yung audio, negative. Yung metro, bawas ng sugar 8 ka lang. Sugar 8 ka lang, pero mataas. Malinis. Nagdagdag po ako ng konti dito. Low power 2. Go ahead. Wala na, sapat na yan, Tito. Puno na. Ay, 10 watts po yan. Likewise, ano po bang working con nyo over? Ayun, Tito. Ang gamit ko ngayon is naka-Hustler, saka sinubukan ko ikabit dito sa Hustler, saka naka-B71 Alpha po ako na Kenwood. Ganda ng working con nyo. Ilan po ang output nyo? Subukan nyo nga mag-output ng pinakamababa. Eto, Tito, lolo output tayo. Ilang watts po yan? Eto, bumabato ako ngayon ng 40 ng low power. Yung kanina high power, eto low power ko ngayon. Bumabato ako ng mga 30 watts. Lakas naman ng low power nyo. 30 watts na. Wala na bang ihina po yan? Dalawa lang to, Tito. Ay, yung high power mo, ilang watts ba? 50. Ayun, sige, congratulations po. Ano ulit pong call sa inyo, Tito? Tito Robert, Antipolo po. Ay, Tito Robert. Sige, salamat po sa contact at Merry Christmas and advance Happy New Year, over. Likewise, Tito. At Happy New Year. Tito, let's contact sa inyo. Sige, Tito, pakikipag-usap po sa inyo. Saka salamat sa aking signal report dyan. Ayun, Ay, Tito Eli, tamang-tama at naka-video ako Tito Eli. Tapos ko nang gawin yung setting parameter sa ating YAISO Pag ipopost ko na lang over. Roger, Tito Alas, Ayun, at magpapasignal check ako kay Tito Robert. Ay, ganun ba? Ay, shoutout muna dyan, Tito Eli, bago kita i-connect. Ayun, Tito Robert, shoutout po. At Tito Alas, magandang hapon. At shoutout po dyan sa iyong vlog. At mabuhay po. At antabayanan ko po yan sa YouTube. Roger. Sige, sige. Ano ulit yung channel mo, Tito Eli? Ano nga ang pangalan? Sabi Tito Alas, LT Grim Roger. At ayun. Sige po, at balikan ko lang si Tito Robert, Tito Alas. Sige. At iwan ko na kayo Salamat sa contact. Ayun. At ayun. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, LT Grim. Yun. Sige. Lipat na ako, Tito Eli. Ayun. Salamat sa video ko. Guys, welcome ulit. Tapos na tayo sa pag-adjust ng ating mga parameter setting. No? At na-testing na rin natin kumontak. Okay naman. So far, so good. So, sana nasundan nyo po. Kung may tanong lang kayo, PM lang kayo, no? Para masundan nyo, ilista nyo yung mga parameter setting, no? Para pag kayo na nag-setting sa YAISO nyo, magagawa nyo ng maayos, no? So again, maraming salamat po sa panood ng ating video. Sana'y nagustuhan nyo po. Maraming salamat, 73. Sa mga YAISO lovers, no? Sa mga merong YAISO 2900, 2980, marami na rin tayo nagawang mga tutorial about sa power adjustment, sa mga parameter setting. So, merong ibang nagtatanong paano raw mag-memory at maglagay ng memory name. Halimbawa, lalagay mo yung call sign mo sa
sa memory, no? Halimbawa, call sign natin, no? Yung call sign ko, halimbawa, alas. So, paano ilalagay doon sa display ng Yaiso nyo? Sa halip frequency, ang mag-a-appear doon yung call sign nyo, no? So, simple lang po yon. Tapusin nyo lang yung video na to at matututunan nyo yung simpleng paglalagay ng pangalan or memory name channel sa Yaiso. So, bago natin umpisahan guys, maraming salamat po sa mga subscriber natin dyan. No? At sa mga hindi pa nagsusubscribe, kindly click the subscribe button. And hit nyo na rin po yung notification bell, no, para updated kayo sa mga bagong video natin, no. And kung meron po kayong mga tanong regarding sa Yaiso or antenna regarding sa ating hobby, mag-comment lang po kayo. So, umpisa na natin. Let's go! So guys, umpisa natin yung tutorial natin no, paano ba kayo maglagay ng name or memory name sa Yaiso 2900 or 2980, no? So, una guys, ilagay niya yung frequency, no? Dapat nakalagay kayo sa BFO. Kasi pag kinilig niyo tong MW, lalabas yung memory. So, ganito ang gagawin natin. Nakita nyo. So, memory 41, ito yung call sign ko, alas. So, ang makikita nyo is pangalan, hindi frequency, no? So, maganda to sa mga, halimbawa, commercial channel, no? Na gusto nyo itago yung frequency. So, ayan, BFO. Make sure na nasa BFO mode kayo, no? Okay? Ayun, pindutin nyo lang to hanggang sa lumabas yung BFO. And then, i-enter nyo yung frequency na gusto nyo. Halimbawa, 1, 4, No, 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 no. 7, 3, 8. 1, 4, 7, 3, 8, 0. Okay. So guys, halimbawa, ito yung frequency gusto mong ilagay sa memory. Una pala, bago mo malagyan ng pangalan, kailangan ilalagay mo muna to sa memory. So once na-enter mo na yung frequency, press mo lang to guys, itong MW. Continuous press lang siya, then magbi-blink, kita nyo? And then, ikutin nyo lang tong knob. Pumili lang kayo ng halimbawa, sa 38, dyan nyo gusto ilagay, no? And then, okay, nakuha nyo, nasa memory 38, di ba? O, balik tayo. So, ito BFO mode, press nyo. So, pag nagbi-blink pa lang ganun guys, ibig sabihin wala pa yung nakalagay na, memory frequency, no? So, 41. So, may nakatanim na. So, ayan, 43. Ibig sabihin, wala pa siya. And then, pag nagbi-blink ng ganon, okay, halimbawa, 42. Click mo ng isa. And then, click mo ulit. So, nasa memory 42 na siya, no? So, meron ka ng frequency sa memory 42. So, ang sunod natin guys, pupunta na tayo doon sa paano tayo maglagay ng pangalan, no? Click nyo lang itong set megahertz. Okay. I-navigate nyo siya, dalhin nyo siya sa 30. Ito ang mababasa nyo, NM, tapos set. November, Mike, tapos set. So, once na andito na kayo sa parameter 30, pindutin nyo ulit ito ng isang beses. Okay. Nagbi-blink siya, di ba? Yan yung hudyat na magsisimula ka na maglagay ng name. Iikot mo lang to.
For example, ilalagay ko yung call sign ko, ano, alas. Example lang to, ha. So, letter A. Sa sunod na letter, click mo tong AN, lo. Okay. L, no? And then, click mo ulit. So, letter A. Kung gusto mong bumalik, guys, halimbawa, nagkamali ka sa L, pindutin mo tong DW. O yan, di ba? So, pwede mong i-edit yun. Then, okay, next. Letter S. PQRS. So, eto na yung call sign natin, no? So, once na completed na siya, para mag-escape ka dyan, click mo lang tong set megahertz. Push mo lang. Yun. So, andun ka na sa display na name. Sa memory 42. Nakuha nyo, guys? Ganun lang kasimple, no? So, ang tanong, paano mo naman buburahin yan? Kasi, ayan, may mga nakatanim, no? So, sa memory 42, paano mo buburahin yon? Simple lang, no? Punta ka sa BFO ulit. And nasa memory 42 yun, ha? Remember, ha? So, buburahin mo. Click mo lang to. Dalhin mo sa 42 and then click. So, burado na yung ano, memory 42 na name, no? So, nakuha nyo, guys. So, isa pa, ulitin pa natin. So, click mo yung set megahertz. Isa ulit click. Okay. Okay, next. Next. S. Alas. So, once na tapos na yon, click mo lang to. Ayun. Ayan na ang display name niya, no? Wala na yung frequency. So, kung may mga tanong pa kayo, guys, about sa setting ng Yaesu, so mag-comment lang po kayo sa comment section, no? Today yung content ko about sa 2980 and 2900. Meron tayong subscriber nagtatanong paano raw lagyan ng pip over yung Yaesu 2900 or 2980. So guys, pwede nga ba lagyan ng pip over yung Yaesu 2900 or 2980? Ibig sabihin, pag sinabing bip over, pagkatapos mo magsalita, tutunog dapat siya. Kaya over nga, di ba? Bip over. Sa 2900 po, saka 2980, sa unahan lang po pwedeng lagyan. Hindi pwede sa huli. Ngayon, kung meron po sa inyong naka-experience na maglagay sa hulihan, no? O doon sa buntot, pwede nyo pong i-share, no? I-comment. Pero ipapakita natin paano nga balagyan ng ano, ng ano bang Roger Bip. Pwede po yung Yaesu, no? 2900, 2090. Pero sa unahan po, no? Simple lang pong gawin yan. Pero bago natin simulan yung ating content, sa mga hindi pa po nagsusubscribe dyan sa channel natin, paki-click na lang po yung channel natin, no? Captain Alas Channel. At kung gusto niyo po yung mga ganitong mga content, pa-share na rin po, no? Pahit na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating post, no?
So, simulan natin. Let's go. Guys, shout out muna kay JR Ardenia, no. Ito po yung kanyang tanong, mga idol. Idol, magandang araw. Tanong ko lang po, paano po ba maglagay ng Roger Beep sa Yaesu FT2900? Salamat, 73. Ayun. So, ito na idol yung reply natin sa comment mo, no. So, paano nga ba lagyan ng beep, Roger Beep, no? Roger Beep, yung Yaesu 2900. So, ito po yung display ng Yaesu natin, no. Ayan, 145506. So, para maipakita natin, eto, naglagay din ako rito sa portable, no. So, wala po yan, no. Papansin nyo, wala, no. So, pag pinindot ito, lagay lang natin sa low power. Ayun, wala siyang Roger Beep, no. Masyadong malakas. Hinaan natin ng konti, mga idol, no. Check, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, wala siyang Roger Beep, no. So, ganito lang kadali yan, mga idol. Ganito lang kadali siyang lagyan. So, isa lang ang pipindutin nyo, guys, no. Kita nyo po itong kulay orange na may parang bulaklak, may nakalagay na L. So, pindutin nyo lang ng isang beses. Okay. Isang pindot lang po, hindi siya matagal, no. Isang pindot lang. So, isang pindot. Papansin nyo may lumabas ditong INT. Hindi ko alam kung anong meaning yan, international or whatsoever, no. So, eto guys, pindutin nyo ng isang beses, meron na siyang INT. So, meron na siyang Roger Beep. Pakinggan natin. Ayan, no. Yun nga lang guys, nasa unahan yung kanyang yung kanyang Roger Beep. Ayan. Okay. Nakuha po ba? So, kung tatanggalin nyo na, kung ayaw nyo, pindutin nyo lang po. Nawala na. So, JR Ardenia, sana nasagot natin yung tanong mo, no? So, ulitin natin, idol, ha? Oh, so... Ayun, idol, meron na, no? So, sana'y nasagot natin yung gusto mong malaman, no? Kay JR Ardenia. So, paano rin maglagay ng Roger Beep? So, eto guys, patatlong ulit na to. Ayan. Ito lang pipindutin nyo, no? And then, meron ng Roger Beep yung transmit nyo. Ayan, rinig nyo? Okay. So guys, kung may mga tanong kayo sa Yaesu 2900 o 2980, i-comment nyo lang po, no? At sa abot na ating makakaya, gagawa tayo ng content. So hanggang sa muli, mga fellow hams, maraming salamat sa mga subscriber natin dyan. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, bakianimin. So, mag-iingat po tayong lahat at mabuhay. This is Captain Alas or DB1 X-Ray Romeo Yankee. Mabuhay, 73. Hi guys, welcome ulit sa channel natin, no? Captain Alas YouTube channel. Guys, ang content ko today, meron lang akong sasagutin sa nag-comment sa vlog natin, no? Kung paano ro mag lagay ng 0.5
sa 2980 or 2900. Papakita ko yung comment niya sa inyo guys, no. So guys, ito yung comment ng isa sa subscriber natin, no. Sir, paano magkuha ng 0.5 sa dulo ng number? Ibig siguro sabihin niya, paano maglagay ng 0.5 sa frequency, ano, kasi minsan may mga frequency or repeater na merong 0.5. So madali lang po ito, sir. At i-demo natin. Wag na natin patagalin. Let's go. So guys, eto na. Simulan na natin yung tanong ng isa nating followers, no. Paano raw maglagay ng 0.5? For example, ito 146 plot, no. So ibig niya sabihin, paano maglagay ng 5 do sa dulo, no. So dalawang klase po yung paglalagay, no. Una, normally kasi by 1 ang ano nito pag in-scroll mo siya. Ayan, no, 602, 601. So pag pinihit mo yung dial, ano siya, by 1 yung kanyang lipat, no. So pindutin nyo po itong set megahertz, i-press nyo siya, and then i-navigate nyo sa number 50. So makikita nyo step, and then press nyo ulit ng isang beses. Ayan, normally nakaset siya sa 10 or 10.0. Ilagay nyo po siya sa 5, and then pindutin nyo itong set. Okay, para mabalik siya sa frequency niya, press nyo lang po yung mic. So napansin nyo nasa 146 plot, no. Pag in-scroll niya yung in-scroll nyo yung dial niya, itong malaki, meron na siyang 0.5, di ba? Ayan. So yan po bang ibig nyo sabihin? Yan po yung other way na iseset nyo sa step, no. And then yung other way po, ito yung pinakamadali. Dito kayo maglilipat sa speaker mic. For example, gusto mo lagyan ng 0.5 yun, no. 1, 4, 6, 0, 0, 5. So meron na siyang 5, no. Kasi normally 0 dapat yung pipindutin mo. 1, 4, 6, 0, 0, 0. Yan ang exact frequency niya, no. Pero kung gusto mo may 0.5, 1, 4, 6, 0, 0, then 5. Ayun, ganun lang po kadali, no. So dalawang step. Yung una dito sa step, lagay mo sa 5. And pangalawa dito sa dial, 1, 4, 6, 0, 0, 5. Okay. Malinaw po ba? Sana nasagot po natin yung katanungan ng ating isang subscriber. At kung meron pa kayong mga tanong regarding sa program ng Yaesu, mag-comment lang po kayo. Okay guys, sana nasagot po natin yung tanong ng isa nating followers, no, about sa paglalagay ng 0.5 sa dulo ng frequency ng Yaesu 2980 or 2900. So dalawang step lang po yon. Una, do sa step lalagay nyo lang sa 5. Then pangalawa sa speaker mic, direkta na po. Ganun lang po kadali, no. At kung may mga tanong pa po kayo, mag-comment lang po kayo. Thank you for watching. This is DB1XRY or Captain Alas 73. Hi, hello guys. Welcome po ulit sa YouTube channel natin, Captain Alas YouTube channel. Guys, tutorial tayo today ang vlog natin. Part 2 to ng vlog natin about sa mga Yaesu lover. Kung napanood nyo yung first video ko about sa pagtanggal ng negative sign from 145,600 to
145-800 sa Yaiso 2900 and 2980. So sa una nating vlog, bali pumunta tayo sa RPT, then nilagay natin sa simplex, tapos minemory natin. So merong shortcut guys, no? So mas madali itong part 2. Thank you dun sa meron nag-comment eh. Hindi ko alam kung anong YouTube channel mo. Pero i-share natin yung comment niya, no? So madali lang guys, no? Ilang pindot lang do sa button ng 2900. So huwag na nating patagalin. Let's go. So guys, sa mga Yaiso lovers, Yaiso 2980 and 2900. So kung mapapansin nyo, from 145,600 hanggang 145,800, meron siyang negative sign. Pag nilagay mo sa 81, mawawala na siya, no? So once kasing naka-activate siya, magdo-duplex siya guys pag itatransmit nyo. So paano ba siya tanggalin? Para matutunan mo to guys, no, tapusin mo yung video and then matututunan mo siya. So pindutin mo tong set megahertz, mga 2 seconds. Okay, so lumabas yung ARS, number 4 siya, no, number 4. Ibig sabihin yan, automatic repeater system, no. Pindutin mo ulit ng isa tong set megahertz, i-off mo siya kasi naka-on siya, no. So once na nasa off na siya, pindutin mo ulit yung set and then press mo yung PTT. So mapapansin nyo, meron pa ring negative, no. Okay, ganitong sunod yung gagawin. Pindutin mo yung set megahertz, dalhin mo sa 43, parameter 43. So RPT, and then pindutin mo ulit siya. Okay, naka-negative kasi siya, so ilagay mo sa simplex. Okay, once na nailagay mo na sa simplex, press mo yung mic. So nawala na siya, di ba? Nawala na. Wala na yan siya. So magagamit mo na yung ano mo, frequency mo from 145,600 to 145,800. So ganun lang kasimple guys, no, sa mga Yaiso lovers dyan. Okay, so guys, maraming salamat sa ating short tutorial sa Yaiso lovers, Yaiso 2980 and 2900, no, from 145,600 to 145,800 na meron siyang negative sign. So ganun lang kadali guys, no. At kung may mga tanong pa kayo about sa function ng Yaiso, mag-message lang po kayo. So see you on my next vlog. This is Captain Alas DB1XRY 73.